Isa sa naging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya ang pakikiapid ng isa sa mga magulang. Dito papasok ang tinatawag nating kabit. Marami ang galit sa taong pumapatol sa may pamilya o may relasyon na. Lalo na ang isang anak na nasira ang pamilya ng dahil sa ganitong senaryo. Hindi po natin siya masisisi kung magalit siya sa taong sa tingin niya ay dahilan kung bakit nawasak ang buo niyang pamilya. Ngunit paano kung sa biro ng pagkakataon ay mahulog ang loob mo sa taong kinasusuklaman mo? Magagawa mo bang pigilan ang sigaw ng iyong puso? Dear Papa Dudut, naniniwala na ako sa kasabihan na huwag magsalita ng tapos dahil baka sa huli ay kainin mo lamang ito. Hindi ko po akalain na malalagay ako sa isang sitwasyon na kahit sa panaginip ay hindi ko nakita. Itago mo na lamang ako sa pangalan na AJ. Nasa mid-30s na ako at may trabaho. Okay naman ang kinikita ko sa aking trabaho kaya nagagawa kong tustusan ang lahat ng pangangailangan ko nang hindi na umaasa sa aking mga magulang. Seller din pala ako ng mga panlalaking t-shirt at shorts. Nang dumating kasi ang pandemic at nabawasan ang araw ng pasok ko sa regular job ko ay naisipan ko na mag-business. Sinugal ko ang savings ko sa business na yon at hindi naman ako nagsisisi kasi kahit papaano ay kumikita ako roon. Galing pala ako sa isang broken family, Papa Dudut. Bata pa lamang ako ay alam ko ng babaero ang tatay ko na itatago ko sa pangalan na Ruel. Madalas po silang mag-aaway ni Mami dahil sa pagiging babaero ni Daddy. Madalas ay nagpupunta kasi sa mga bar si Daddy at doon siya nakakakuha ng babae. Lumaki ako na parang naging normal na sa akin ang ganong senaryo. Yung nagsisigawan sina Mami at Daddy, tapos kaming tatlong magkakapatid ay nasa kwarto namin at iniisip na walang nangyayaring pag-aaway sa pagitan ng parents namin. Ako pala ang eldest sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Medyo nahinto lang si Daddy sa pambababae nang mabuntis ang kapatid kong babae na sumunod sa akin. 17 years old siya nang mabuntis siya ng boyfriend niya at tinakbuhan siya. Narinig ko na sinabi ni Mami kay Daddy na yon na ang karma ni Daddy. Ang nag-iisa nilang anak na babae ang sumalo sa karma na dapat ay si Daddy ang nakakaranas. Ang buong akala ko ay magbabago na si Daddy dahil sa nangyari sa kapatid kong babae. Pero totoo nga yata yung kasabihan na once a cheater, always a cheater. 25 years old ako nang muling magkaroon ng babae si Daddy. Sa umpisa ay naghihinala lamang si Mami na may kabit si Daddy dahil sa palagi itong may kausap sa cellphone. Madalas din itong overtime sa trabaho niya. Hanggang sa nakita ko mismo na may kausap si Daddy sa cellphone at narinig ko na nag-I love you siya sa kausap niya. Isinumbong ko yon kay Mami at galit na galit si Mami kay Daddy. Nakita ko ulit sila na nagsisigawan. Itinanggi ni Daddy ang sumbong ko. Sinabihan pa ako na sinungaling pero ako pa rin ang pinaniwalaan ni Mami. Sabi pa niya kilala na niya si Daddy at alam niya kapag hindi ito nagsasabi ng totoo. Nagkaroon ako ng galit noon kay Daddy dahil sa sinabi niya na sinungaling ako. Para kasing pinapalabas niya na masama ako kahit huling-huli ko na siya. Pero hindi naman nagbago si Daddy sa pakikitungo sa akin. Sa aming magkakapatid kasi ay alam ko na ako ang paborito niya. Magkamukha kasi kaming dalawa, Papa Dudut. Ibinili pa nga niya ako noon ng sapatos dahil siguro ang akala niya ay masusuhulan niya ako. Hindi ko tinanggap ang sapatos na binili niya at sinabi ko na kaya ko nang bumili ng
gamit ko dahil sa meron na akong trabaho. Ang gustong mangyari noon ni Mommy ay ang mahuli sa akto si Daddy at ang kabit nito para hindi na ito makatanggi. Yun nga lang ay magaling na magtago si Daddy at hindi ito mahuli-huli ni Mommy. Kahit pa tignan ni Mommy ang cellphone ni Daddy ay wala siyang nakikitang ebidensya sa pambababae ni Daddy. Kaya ang nangyayari tuloy ay puro hinala si Mommy at kapag naghihinala siya ay doon na nagsisimula ang away nila ni Daddy. Hindi naman sila nagkakapisikalan, puro lamang sila sigawan. Umabot na ako sa edad na 29 ay ganun pa rin ang pinag-aawayan nila Papa Dudut. Kung minsan nga kahit tulog na kaming magkakapatid ay bigla na lamang kaming magigising dahil sa nagsisigawan na naman ang mga magulang namin. Nahihiya na rin ako sa mga kapitbahay dahil alam ko na pinag-uusapan nila kami. Sa lakas ng sigawan ni na Mommy at Daddy ay imposibleng hindi yon nakakaabot sa labas ng bahay. Dumating na ako sa point na gusto ko nang umalis ng bahay at mabuhay ng mag-isa. Yung kahit na wala akong kasama ay tahimik naman at wala akong naririnig na nag-aaway. Kaya naman sa edad kong yon ay kumuha na ako ng 2-story house sa pamamagitan ng Pag-ibig Housing. Ready for occupancy na ang kinuha ko kaya mabilis akong nakalipat. Naisip ko rin kasi na kailangan ay may sarili na akong bahay dahil sa lalaki ako at darating ang araw na magkakaroon ako ng sarili kong pamilya. Yun nga lang ay nagkaroon ako ng takot na pumasok sa relasyon dahil sa nangyayari sa mga magulang ko. Nang makalis na ako sa bahay namin at lumipat na ako sa sarili kong bahay, ay hindi ko pa rin nakuha ng 100% ang katahimikan at kapayapaan na gusto ko. Halos araw-araw kasing tumatawag si Mommy sa akin para sabihin na hindi pa rin tumitigil si Daddy sa pambababae nito. May nakapagsabi rin daw sa kanya na nabuntis ni Daddy ang kabit nito. Awang-awa na ako sa nanay ko, Papa Dudut. Kahit ako ay nasasaktan, sa tuwing tumatawag siya sa akin at umiiyak. Kaya naisipan ko na mas makakabuti na maghiwalay na lamang sila ni Daddy dahil hindi ko na talaga nakikita na magbabago pa ang tatay ko. Lalo na at may chismis na nabuntis na nito ang kabit nito. Isang araw na wala akong pasok ay nagdesisyon akong pumunta sa bahay namin. Sinakto ko na naroon si Daddy para magkausap kami ng personal. Sa kwarto ko kami nag-usap, lalaki sa lalaki. Ama sa anak, Papa Dudut. Daddy, umamin ka nga sa akin. May kabit ka ba talaga? Sana naman ay huwag kang magsinungaling sa akin kung ayaw mong tuluyan akong magalit sa'yo. Seryoso kong turan sa tatay ko. Matagal bago nakasagot si Daddy. Ilang beses ko pang inulit ang tanong ko bago siya nagsalita. Oo, AJ. May ibang babae ako. Si Risa. Matanda lang siya sa iyo ng 2 taon pero matured na siyang mag-isip at naiintindihan niya ako. Pag-amin ni Daddy. Pumatol ka sa halos kaedad ko. Hindi makapaniwalang bulalas ko. Daddy, nag-iisip ka ba? Hindi mo na ba talaga mahal si Mommy kaya mo ito ginagawa sa kanya? Dugtong kong tanong. Masakit man na marinig mo pero hindi ko na mahal ang Mommy mo. Si Risa na ang mahal ko ngayon. Umuuwi na lang ako rito sa bahay dahil sa may anak kami at kasal kaming 2. Wika pa ni Daddy. Inamin din sa akin ni Daddy na totoong nabuntis niya si Risa. Sa pagkakataon na yun ay sinabi ko na kay Daddy ang totoong pakay ko. Daddy, magpakalalaki ka na lang sa pagkakataon na ito. Kung hindi mo na mahal si Mommy at magkakaroon ka na ng anak sa kabit mo ay mas mabuti pa na hiwalayan mo na lang siya. Hindi ko na kaya na palaging tumatawag si Mommy na umiiyak dahil sa kalokohan mo. Huwag mo na kaming isipin ang mga anak mo dahil matagal mo na kaming hindi iniisip simula na ng babae ka. Palayain mo na lang si Mommy kaysa araw-araw siyang nasasaktan ng dahil sa panluloko mo sa kanya. Matigas kong sabi kay Daddy.
Hindi na nakapagsalita si Daddy sa sinabi ko na yon, Papa Dudut. Natahimik siya at naluha. Ngumiti siya sa akin at lumabas na siya sa kwarto ko. Alam ko marami sa mga listeners mo, Papa Dudut, ang sasabihin na ang sama ko para gustuhin na maghiwalay ang mga magulang ko. Pero ayaw ko ng habang buhay na nakikita o nalalaman na nasasaktan ng nanay ko. Alam ko na napakabuti niyang ina sa aming magkakapatid at hindi niya deserve ang lokohin. Mas gugustuhin ko pang masaktan si Mami dahil sa hiniwalayan siya ni Daddy. At iiyak siya ng ilang buwan o taon. Kesa naman sa habang buhay siyang magpapakamartir. Dahil sa walang naging sagot si Daddy sa sinabi ko ay hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Umalis ako sa bahay namin ang araw na yon na hindi sigurado sa mga susunod na mangyayari sa aking pamilya. Makalipas nga ang 2 araw ay nagulat ako nang pag-uwi ko ng bahay ay nandun si Mami. May duplicate key kasi siya ng bahay ko just in case na gusto niyang magstay sa bahay ko. Napansin ko kaagad ang namumugtong mga mata ni Mami at ang una kong naisip ay nag-away na naman sila ni Daddy. Pero nagkamali ako nang sabihin ni Mami na nakipaghiwalay na si Daddy sa kanya at inamin na nito ang lahat. Inamin na rin ni Daddy kay Mami ang tungkol kay Risa at ang pagkakabuntis nito. Nagdesisyon daw si Daddy na umalis na sa bahay namin para makasama si Risa. Hindi naman daw makakalimot si Daddy na magbigay ng sustento kay Mami. Alam ko na may kasalanan ako sa nangyari dahil ako ang nagsabi noon sa tatay ko, pero kahit papaano ay masaya ako kasi nakalaya na si Mami sa panloloko ni Daddy. Sinabi ko kay Mami na huwag siyang mag-alala dahil pwede naman siyang magstay sa bahay. Ipinangako ko rin na hindi ako mawawala sa tabi niya hanggang sa makamove on na siya kay Daddy at sa mga ginawa nitong kasalanan. Ayaw namang magstay ni Mami ng matagal sa bahay ko kasi paano raw yung 2 kong kapatid pati na ang anak ng anak ko na babae. Hindi niya kaya na maiwanan ang mga ito ng matagal. Kaya ang ginawa ko pagkatapos ko sa trabaho ay diretsyo na ako sa amin at doon ako nag-dinner at pagkatapos ay saka ako umuwi sa bahay ko. Ganon ang naging routine ko dahil alam ko na kailangan ako ni Mami sa oras na yon, Papa Dudut. Kapag nandun ako sa bahay ay hindi ipinapakita ni Mami na malungkot siya. Palagi siyang masaya at sinasabi niya na nakita na niya na mas okay nga na hiwalay na sila ni Daddy. Hindi na raw siya nag-iisip kung nambababae ito dahil sa alam na niya ang katotohanan. Pero kapag tinitignan ko siya sa mata, ay nakikita ko na malungkot siya. Papa Dudut, kaya kinausap ko ang 2 kong kapatid na huwag nilang bibigyan ng sakit ng ulo si Mama at palagi nila itong kakausapin lalo na at silang 2 ang kasama ni Mami sa bahay. Palagi ko rin ipinagdarasal na sana ay mag-heal na si Mami. Alam ko na hindi biro ang pinagdaraanan niya. Kung masakit sa aming mga anak, ang nangyari ay triple ang sakit noon sa kanya. Dahil sa mas matagal niyang nakasama si Daddy. Tinupad naman ni Daddy ang promise niya na magbibigay pa rin siya ng sustento kay Mami. Every month ay nagpapadala siya ng pera kay Mami at hindi siya pumapalya. Hindi na rin ako nag-usisa pa sa nangyayari sa buhay ni Daddy dahil hindi na ako interesado. Alam ko namang masaya siya kay Risa. Nangungumusta naman si Daddy minsan pero madalas ay hindi ko siya nire-replyan sa mga chat niya. Kapag inaaya niya ako na makipagkita sa kanya ay sinasabi ko na lamang na busy ako sa trabaho at wala akong libreng oras. Kahit noong sinabi niya na meron siyang pinagdadaanan at gusto niya ng makakausap ay hindi ko pa rin siya pinagbigyan na makipagkita sa akin. Ang totoo kasi hindi ko pa siya kayang harapin dahil sa galit pa rin ako sa kanya, Papa Dudut. Isang araw habang nasa trabaho ko ay isang number ang tumawag sa cellphone ko. Hindi pamilyar sa akin ang number kaya hindi ko muna sinagot.
Saka nasa gitna ako ng pagtatrabaho ng time na yon. Pero muling tumawag ang numero at naisip ko na baka client yon o kaya ay kung sino nakilala ko na may importanteng sasabihin. Lumabas muna ako ng office at doon ko sinagot ang tawag. Isang boses ng babae ang nag-hello sa akin at hindi siya pamilyar sa akin. Kaya tinanong ko kung sino siya. Nang magpakilala siya na si Risa ay parang gusto ko na kaagad pagbabaan pero hindi ko alam kung bakit mas pinili kong makipag-usap sa kanya at alamin ang dahilan kung bakit siya tumawag sa akin. Hindi ko na rin siya tinanong kung paano niya nakuha ang number ko. Obviously ay kay daddy niya yon nakuha. Anong kailangan mo at tumawag ka? Wala akong natatandaan na may dahilan ka para tawagan ako. Ang inis kong turan kay Riza. AJ, ako wala pero ang daddy mo meron. Malungkot kasi ngayon si Ruel. Kailangan ka niya. Nakunan kasi ako. Namatay ang anak namin at sobrang dinadamdam yun ng daddy mo. Malungkot na tura ni Riza. Medyo natigilan ako sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hindi naman ako ganong kasamang tao para hindi makaramdam ng awa sa daddy ko at sa kapatid ko sa kanya. So anong magagawa ko ngayon? Tanong ko. Kausapin mo lang sana si Ruel, AJ. Alam ko na sa lahat ng anak niya ay ikaw ang favorite niya kasi ikaw ang madalas niyang naikukwento sa akin. Please, pakiusap. Sinabi ko kay Risa na hindi ko alam kung magagawa ko ang sinabi niya dahil marami pa akong dapat natapusin na trabaho. Hindi ako nangako sa kanya na kakausapin ko si daddy. Pero dahil sa nalaman ko kay Risa ay narealize ko ang dahilan kung bakit gustong makipagkita sa akin ni daddy at yun pala ay dahil sa malungkot ito ng panahon na yon. Gusto ko sanang damayan si daddy pero mas nanaig pa rin ang galit ko sa kanya. Siya pa rin ang sinisisi ko kung bakit nasira ang aming pamilya. Kung hindi lang sana siya naging babaero ay hindi mangyayari ang lahat ng yon. Masaya pa sana kami at magkakasama pa rin kami. Sana hindi ko na kailangang umalis pa sa bahay namin, Papa Dudut. Pinalipas ko na lamang ang mga araw at hindi na ako nakatanggap pa ng chat o tawag kay daddy. Siguro ay na-realize niya na wala na talaga akong balak na kausapin siya. Si mami naman kahit papaano ay nakarecover na. Nagsimula na siyang magsumba at makipagkaibigan sa mga kasumba niya na bagay na kinakatuwa ko. At least kahit papaano ay meron siyang pinagkakaabalahan at hindi siya palaging nasa bahay. Alam ko kasi na kapag nasa bahay siya ay wala siyang nakakausap at nalulungkot lang siya dahil sa paghihiwalay nila ni daddy. Kung sakali rin na may makilala si mami na bagong magpapatibok ng puso niya, ay hindi ako tututol basta makakasigurado ako na matino ang lalaking yon at hindi niya sasaktan si mami. Hindi na ako makakapayag pa na may isa na namang lalaki na kagaya ni daddy ang magpapaiyak sa nanay ko. Isang araw wala akong pasok noon. Nasa kwarto lang ako at nakahiga. Maya-maya ay narinig ko ang pagtunog ng doorbell sa gate. Tumayo ako at tinignan kung sino yon. Nakita ko si daddy na nasa labas ng gate ng aking bahay. Nagtaka ako kung bakit siya naroon. At hindi ko rin alam kung paano niya nalaman kung saan ako nakatira. Hindi ko kasi talaga pinapaalam sa kanya ang address ng bahay ko. Ayaw ko sanang makita siya pero dahil sa nakita na ako ni daddy ay wala na akong nagawa kundi ang harapin siya. Hindi ko na nga lang binuksan ang gate at hinayaan ko na nasa labas siya kahit sobrang init ng time na yon. Napansin ko rin ang pagbagsak ng katawan ni daddy, ang laki ng ipinayad niya. Naisip ko tuloy na hindi marunong mag-alaga si Risa dahil noong si mami ang kasama niya ay hindi naman siya pumayat ng ganon. Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo nalaman na dito ako nakatira? Yun ang bungad ko kay daddy.
Hindi na importante kung paano ko nalaman, AJ. Kailangan ko kasi ng tulong mo ngayon. Pwede bang sa loob natin pag-usapan? Sabi ni Daddy sabay ngiti sa akin. Magulo sa loob ng bahay ko eh. Bilisan nyo na lang ang pagsasabi kung anong tulong ang kailangan ninyo. Nagpapahinga kasi ako, rest day ko ngayon. Malamig kong sambit. Anak, natanggal na kasi ako sa trabaho ko. Gawa ng mahigit 1 buwan akong hindi nakapasok dahil sa hindi ko kaya. Naakunan kasi si Risa at sobra akong nalulungkot. Ngayon gusto ko sanang humiram sa'yo ng pera. Gusto ko sanang magtayo ng maliit na negosyo. Ibabalik ko rin sa'yo once na makabawi na ako. Pasensya ka na kasi ikaw lang talaga ang pwede kong malapitan, ang sabi pa ni Daddy. Pasensya ka na rin pero wala akong maipapahiram sa'yo ngayon. Kababayad ko lang ng bahay sa insurance ko. Turan ko. Ganun ba? Oo sige, naiintindihan ko anak. Alis na ako at mag-iingat ka palagi rito. Ang sabi ni Daddy at naglakad na siya papaalis. Habang sinusundan ko ng tingin si Daddy ay naluha ako. Ang totoo ay meron naman akong pera na pwedeng ipahiram sa kanya pero mas pinili ko na huwag siyang bigyan. Noong ko lang nakita na bagsak si Daddy Papadudut. Masakit pero siguro ay yun na ang karma niya sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan lalo na kay Mami. Mahal ko pa rin naman si Daddy. Hindi ko naman kayang itanggi na siya pa rin ang tatay ko na minsan ko nang hinangaan. Pero siguro'y kailangan niya ring mahirapan upang ma-realize niya ang lahat ng mga pagkakamali na kanyang nagawa. At sana'y hindi pa huli ang lahat upang siya ay magbago o itama niya ang lahat ng kanyang pagkakamali. Makalipas ang ilang araw ay dumalaw ulit ako sa bahay namin. Hindi na ako pumupunta roon ng araw-araw lalo na't alam ko na medyo okay na si Mami dahil sa bago niyang pinagkakaabalahan. Nang makausap ko si Mami ay sinabi niya sa akin na naghihirap na raw pala sina Daddy at Risa. Masaya pa niyang sinabi na natanggal daw si Daddy sa trabaho at sabi pa niya ay kinakarma na si Daddy. Ipinaalam ko rin kay Mami ang paglapit ni Daddy sa akin para humiram ng pera. Dahil balak nitong mag-business at ang sabi niya ay huwag kong tutulungan si Daddy at hayaan ko itong maghirap. Kapag daw tinulungan ko si Daddy ay magagalit siya sa akin. Hindi na rin naman naging mapilit si Daddy sa paghiram sa akin ng pera. Isang beses lang siyang nag-try na humiram sa akin at hindi na yon naulit pa. Kahit paano ay nag-aalala pa rin ako kay Daddy. Kung minsan ay naiisip ko na baka wala na siyang kinakain kaya gano'n na siya kapayat. Pero iniisip ko na lamang na masipag na tao ang Daddy ko at gagawa siya ng paraan upang kumita ng pera. Lumipas pa ang ilang buwan hanggang sa pumasok na ang taong 2020. Ang taon kung kailan nagkaroon ng lockdown dahil sa pandemya. Isa ako sa mga naapektuhan ang trabaho. Nabawasan ang araw na kailangan kong pumasok sa pinagtatrabahuhan ko. Nang panahon na yon, kaya bawas din ang sinasahod ko. Marami akong kailangang bayaran kada buwan at alam ko na hindi na sapat ang sinasahod ko. Doon ko na naisipan na magnegosyo ng mga damit papadudot. Mahirap sa una dahil sa wala akong alam sa ganong pagbebenta pero pinagtsatsagaan ko at pinag-aralan ko ng maigi hanggang sa maging gamay ko na siya. Maraming beses na naiisip ko ng panahon na yon si Daddy. Simula kasi nang tanggihan ko siya na pahiramin ang pera ay hindi na siya nagparamdam sa akin. Nag-alala ako kung ano na ang lagay niya lalo na at pandemic. Ilang beses akong natukso na tawagan at kumustahin siya pero inunahan ako ng aking pride. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Daddy dahil sa gusto kong malaman kung ano na ang nangyayari sa kanya ay sinagot ko naman ang tawag niya. Salamat sa Diyos at sinagot mo ang tawag ko, AJ. May papakiusap sana ako sa iyo anak, ang sabi pa ni Daddy. Ano yun? Tanong ko.
Baka pwedeng makitira kami dyan ni Risa sa bahay mo kahit na ilang buwan lang. Hindi ko pa kasi alam kung kailan ako makakabalik sa trabaho ko. May bago na kasi akong trabaho ngayon. Pinalis na kami sa inuupahan naming apartment kasi wala na kaming pangbayad. Pakiusap pa ni Daddy. Payag ako pero ikaw lang, Daddy. Kung kasama mo si Risa, ayoko, hindi pwede. Tugon ko. AJ, alam mo naman na hindi pwedeng hindi ko kasama si Risa. Pero sige, kung hindi pwede si Risa sa bahay mo ay naiintindihan ko. Maraming salamat na lang, anak. Malaking bagay sa akin na narinig ko ang boses mo, ang sabi pa ni Daddy. Doon na natapos ang pag-uusap namin ni Daddy. Nang malaman ko na hindi papayag si Daddy na tumira sa bahay ko kapag hindi kasama si Risa ay doon ko napatunayan na mahal niya talaga si Risa. Bukod pa roon ay sobra akong nag-alala kay Daddy dahil hindi ko alam kung saan siya titira. Iniisip ko pa lamang na baka sa kalye siya matutulog tapos pandemic pa ay parang nadudurog ang puso ko. Ang una kong ginawa ay tinawagan ko si Mami at sinabi ko sa kanya na baka sa bahay ko muna patirahin si Daddy at si Risa dahil walang matutuluyan ang dalawa. Sinabi ko rin na hindi payag si Daddy kung hindi nito kasama si Risa. Nagulat ako sa agad na pagpayag ni Mami. Wala raw problema, kahit daw manloloko ang asawa niya ay tatay ko pa rin yon. Baka rin daw kung ano pang mangyari kay Daddy kung magpagala-gala ito. Kaya kahit na ayoko na tumira si Risa sa bahay, ay tinawagan ko na si Daddy at sinabi ko na payag na ako na doon muna sila ng kabit niya sa bahay ko hanggang sa makabalik siya sa pagtatrabaho. At may kakayahan na ulit siyang makapagbayad ng tirahan nila. Tuwang-tuwa si Daddy sa pagpayag ko, Papa Dudut. Alam ko na naiyak pa siya base sa boses niya habang kausap ko siya sa cellphone. Aniya ay pupunta na raw sila ni Risa sa bahay ko sa araw na yon. Yun pala ay nasa labas na sila at talagang pinalayas na sila sa inuupahan nilang apartment. Ang akala pangaraw ni Daddy ay sa lansangan sila matutulog kaya gano'n na lamang ang pasasalamat niya sa akin. Hindi ka lang sa akin dapat magpasalamat kundi pati kay Mami. Kung hindi siya pumayag ay hindi rin ako papayag. Gusto ko ay alam ni Mami na dito kayo sa bahay ko titiran ni Risa ng pansamantala. Ang turan ko. Pakisabi sa Mami mo na maraming salamat ha. Mula sa amin ni Risa, ang wika pa ni Daddy. Mas okay siguro kung ikaw ang magsabi niyan sa kanya. Ang turan ko. Nahiya na akong kausapin ng Mami mo, AJ. Sambit pa ni Daddy. Makalipas ang isang oras after namin mag-usap ni Daddy sa cellphone ay dumating na sila ni Risa sa bahay ko. Puro mga damit lang ang dala nila. 3 buwan na raw kasi ang utang nila sa renta at nagkasundo sila ng landlady nila sa apartment na ang mga gamit na lang nila ang ipambabayad para wala na silang utang. Nang makita ko ulit si Daddy ay lihim akong naawa sa kanya dahil bukod sa pumayat siya at tumanda pa siyang tignan. Talagang nakita ko ang itsura niya na naghirap siya simula nang sumama siya kay Risa at feeling ko lahat ng kamalasan ay nasalo na niya. Ang pangit mang sabihin pero yun na nga yatang naging karma ni Daddy sa panlolokong ginawa niya noon kay Mami. Yun ang unang beses na nakita ko sa personal si Risa, Papa Dudut. Sa totoo lang ay maganda at sexy si Risa. Mukhang maalaga sa katawan at sa kanyang sarili. Naisip ko na mas naasikaso pa niya ang sarili niya at nakalimutan na niyang asikasuhin si Daddy. Pinagamit ko sa kanila ni Daddy yung isang kwarto sa second floor na guest room. After nilang mag-ayos ng mga damit nila ay kumatok si Daddy sa kwarto ko at humingi siya ng pasensya sa akin dahil ako pa raw ang naabalan nila ni Risa. May magagawa pa ba ako? Kahit na sinaktan mo si Mami ay tatay pa rin kita at hindi ko lang maintindihan ay kung bakit kailangan kasama mo pa si Risa dito. Bakit hindi mo na lang siya pauwiin sa probinsya niya? Kahit ako na ang sumagot sa pamasahe niya, ang sabi ko kay Daddy. AJ, kung nasaan ako ay nandun din dapat si Risa. Saka wala na siyang mauuwian sa kanila.
ulila na siya, ang sabi pa ni Daddy. Saka tingnan mo nga ang sarili mo, Daddy, ang payat mo na. Tapos si Risa ang ayos ng itsura. Halatang pinababayaan ka niya. Never naging ganyan ang katawan mo noon kay Mami, ang wika ko. Hindi sa pinagtatanggol ko si Risa pero kasalanan ko kung bakit ako naging ganito. Nawalan ako ng ganang kumain nung nawalan ako ng trabaho sa kanakunan si Risa. Pero ngayon ay naisip ko na ako lang ang kawawa kapag pinabayaan ko ang aking sarili kaya bumabawi ako ng pagkain ngayon. Sabi ni Daddy sabay ngiti. Simula nang sa bahay ko na tumira si Daddy at Risa ay hindi na ako naging komportable sa sarili kong pamamahay. Kay Daddy okay ako pero kay Risa ay hindi. Hindi ko kasi naisip na makakasama ko sa isang bubong ang kabit ng tatay ko. Ang babaeng naging instrumento para masira ang pamilya ko. Maraming masasakit na salita akong gustong sabihin kay Risa pero pinipigilan ko na lamang ang sarili ko. At umiiwas din ako sa mga drama. Stress na ako sa trabaho at business ko. Ayoko nang dagdagan pa. Isa sa mga napansin ko kay Risa ay ang pagiging masinop at masipag niya. Umaga pa lamang ay nagwawalis at nagpupunas na siya sa bahay. Siya na rin ang naglalaba at nagluluto. Isang beses pa nga ay nagulat ako kasi wala na ang maruruming damit sa kwarto ko. Tapos ay nakita ko si Risa na nasa laundry area at nilalabhan sa washing machine ang mga damit ko kasama ang mga underwear ko. Nahiya ako pero hindi ko na lamang pinahalata sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag na siyang mag-abalang labahan ng mga damit ko kasi kaya ko nang gawin yon. Ipinagmalaki rin ni Daddy ang pagluluto ni Risa, masarap daw itong magluto. Sabi ko naman kung masarap magluto si Risa sana ay hindi siya pumayat ng ganon. Kagaya na lang ng magluto si Risa ng pork binagoongan. Talagang ibinida yon ni Daddy sa akin. Mas masarap pa rin ang binagoongan ni Mami. Sabi ko matapos kong matikman ang luto ni Risa. Pero ang totoo ay masarap talaga yon. May kulang ba? Para sa susunod ay mag-adjust ako sa panlasa mo? Ang sabi pa ni Risa. Hindi na lamang ako nagsalita kasi wala akong maisip na panglalait sa luto ni Risa, Papa Dudut. Hindi naman naging pabigat sina Risa at Daddy sa akin sa bahay. Si Risa ang gumagawa ng mga gawaing bahay na hindi ko nagagawa dahil sa nagtatrabaho ako. Si Daddy naman ay tinutulungan ako sa business ko. Siya ang nagpapak ng mga orders at kapag wala ako sa bahay ay siya na rin ang nagbibigay ng mga yon sa riders na magdi-deliver sa mga bumibili ng paninda ko. Paminsan-minsan ay tinatanong ako ni Mami kung kumusta na sina Daddy at Risa. Sinasabi ko na okay lang pero kung ako sana ang papipiliin ay ayoko na nandun sila sa bahay ko dahil hindi ako komportable na kasama si Risa. Makalipas ang ilang buwan ay sinabi sa akin ni Daddy na maghahanap na ulit siya ng trabaho dahil gusto niyang makatulong sa akin kahit papaano. Saka para magkaroon na raw sila ng pera ni Risa at makapaghanap na ulit sila ng bagong matitirhan nila. Hindi ko naman siya pinigilan para makaalis na rin sila ni Risa sa bahay. Kung si Daddy lang sana kahit sa bahay ko na siya forever. Pero dahil kasama si Risa ay ayoko. Sa paglipas ng mga buwan, hindi ko maitatanggi na maraming magagandang katangian si Risa kaya siguro ay minahal siya ni Daddy. Bukod sa maganda siya ay maasikaso rin siya kay Daddy. Ito ang palaging nagpapaalala kay Daddy ng mga dapat gawin ni Daddy. Kung minsan ay nahuhuli ko sila na nag-uusap at kitang-kita ko sa mga mata ni Daddy kung gaano niya kamahal si Risa. Kaya lang sa kabila ng magagandang katangian ni Risa, ay hindi pa rin maalis sa isipan ko na siya ang kabit ng tatay ko. Agad namang nakahanap ng trabaho si Daddy at nang magsimula siya ay madalas na si Risa ang naiiwan sa bahay dahil meron din akong trabaho. Isang araw wala akong pasok at si Daddy ay meron, kaming dalawa lang ni Risa ang nasa bahay ng araw na yon. Pagkagising ko ay nakahanda na ang almusal. Akala ko ay nauna nang kumain si Risa dahil late na akong nagising pero sabi niya ay hinintay niya ako para may kasabay akong kumain. Dapat nauna ka na. Sanay akong kumain ng mag-isa.
Ang sabi ko. Ano ka ba, mas masayang kumain kapag may kasabay? Ang sabi pa ni Risa. Habang sabay kaming kumakain ni Risa ay pasimple ko siyang tinitignan, Papa Dudut. Hindi ko maiwasang humanga sa kanya kasi maganda naman talaga siya. Mas mukha pa nga siyang bata kaysa sa akin. Hanggang sa napansin na ni Risa na tinitignan ko siya kaya tinanong niya kung may gusto raw ba akong sabihin sa kanya. Huwag na raw akong mahiya. Hindi ka ba nagsisisi na pumatol ka kay daddy ko? Parang anak ka na niya. I mean, marami naman lalaki dyan na kaedad mo. Usisa ko. Alam ko na maraming lalaki dyan na kaedad ko pero ang daddy mo kasi ay naiintindihan ako. Mahirap na maintindihan pero kahit na alam ko na may asawa na siya ay minahal ko pa rin siya. At pinili kong maging kabit. At sorry kung nasira ko ang pamilya ninyo nang dahil sa akin. Ang sabi pa ni Risa. Wala nang magagawa ang sorry mo. Saka tapos na ang lahat. Nagpapasalamat na lang ako na kahit papaano nakaka-recover na ang mami ko. Wika ko. Mas naging madalas pa ang mga araw na kami lang dalawa ni Risa sa bahay ko, Papa Dudut. Dahil na rin sa hindi pa bumabalik ang regular na pasok ko sa trabaho habang si Daddy ay Sunday lang ang pahinga sa trabaho niya. May isang beses na nasa kusina ako at lumabas ng banyo si Risa. Bagong ligo siya at nakatapis lamang siya ng tuwalya. Aaminin ko na tinablan ako nang makita ko si Risa sa ganong ayos. At doon na nagsimula ang pagnanasa ko sa kanya. Alam ko na mali dahil karelasyon siya ng tatay ko pero hindi ko mapigilan ang sarili ko na humanga sa kanya. Simula nang makita ko si Risa na nakatapis ng tuwalya ay tumatambay na ako sa kusina tuwing pumapasok siya sa banyo. Dumating na rin ako sa point na pinagpapantasyahan ko siya. At palagi akong palihim na nakatingin sa kanya sa tuwing nasa sala siya at mag-isa. Mahilig kasing magsuot ng shorts si Risa kapag nasa bahay lang dahil doon yata siya komportable. Nainggit na rin ako sa daddy ko kasi gabi-gabi niyang nakakatabi si Risa sa isang kama. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit ko yon nararamdaman kahit alam kong mali. Kahit na anong pigil ko sa sarili ko na huwag humanga at magnasa kay Risa ay hindi ko yon kayang gawin. Kapag pinipigilan ko ay mas lalong kumakawala. Hanggang sa naisipan ko na makipaglapit kay Risa dahil nagustuhan ko na talaga siya. Unti-unti ko na siyang kinakausap at hindi na rin ako nagsusungit sa kanya at wala akong kalam-alam na napapansin na pala yun ni Daddy. AJ, masaya ako na nag-uusap na kayo ni Risa. Gusto ko na maging close kayong dalawa dahil malapit siya para sa sa mga puso taong ko. nasa kagaya ng Ang sitwasyon sabi ni ng Daddy ating sa akin. letter sender. Ayaw ko lang Umaasa na may ako na makikita kinainisan ninyo ako sa ang sarili inyong kong halaga. bahay. Huwag kayong mag-settle Nagpapaka-civil sa lang ako isang sa relasyon kanya. na mali. Pero hindi naman ibig Itinatago sabihin ka na gusto at ko siyang hindi kayang makaklose. ipagmalaki. Pagsisinungaling Deserve ko. nating lahat ang isang Alam mo, pagmamahal anak, na hindi tayo Mahayaan mo lang nakikihati. na kilalanin Tandaan ng gusto si natin na Risa. masarap magmahal Makikita mo nang na wala mabuti kang siyang tinatapakang ibang tao Ang wika at wala pa ni kang Daddy. sinisirang pamilya. Walang Hanggang mabuting kaya mo babae pa na ay kumabit sa kumawala lalaki ka may na pamilya sa na daddy. Kanyang klase ng relasyon. Pambabarak ko pa. O masakit at Habang mahirap lumilipas pero sa ang pagkakataong mga ito ay araw, piliin at parang gawin mas mo ang lalong tama. tumitindi ang Huwag aking mong isipin na nararamdaman wala para nang kay Risa. magmamahal ulit sa'yo. May mga At hindi ka na pagkakataon muling pa nga na magmamahal. natutokso na akong Hindi pasukin mo siya sa CR. matatagpuan ang tamang kapag tao para naliligo sa'yo siya. hanggang nananatili Nagkaroon ka na rin sa ako maling ng pakiramdam pagmamahal. na sinasadya niya na magpaganda para sa akin at nagpapakita talaga siya ng motibo. Ewan ko ba, sobrang gulo at kalat na ang utak ko ng time na yon, Papa Dudut. Isang umaga habang nag-aalmusal kami ni Risa ay bigla niya akong tinanong. Wala noon si Daddy dahil maaga siyang pumasok sa work niya. Pansin ko lang, wala kang girlfriend, AJ? Bakit? Tanong ni Risa. Sa tingin mo magkakaroon ako ng lakas ng loob na makipagrelasyon after na nangyari sa parents ko? Turan ko. Sorry pero ano bang gusto mo sa isang babae? Tanong pa ni Risa. Gusto kong isagot na ang tipo ko ay ang kagaya niya. Pero natakot ako na baka bigyan niya yon ng ibang kahulugan at isumbong pa niya ako kay Daddy. Ang sabi ko na lang ay simple lang at mabait at hindi manluloko. Nag-assume ako na kaya tinanong yun ni Risa sa akin ay dahil sa may gusto siya sa akin at gusto niyang makonfirm kung may karelasyon ba ako o wala.
Inabot na si Risa ng birthday niya sa bahay ko. Pag uwi ni Daddy ng gabi ay may dala siyang spaghetti at cake para kay Risa. May pa-flowers pa nga siya. Naisip ko na hindi niya yon ginagawa kay Mami dati. At sigurado ako na kung gagawin yun ni Daddy kay Mami ay talagang magiging masaya ang Mami ko. Naglabas na rin ng alak si Risa. Hard drink yon. Yun lang kasi ang meron sa bahay. Nag-inuman kaming tatlo sa may kusina pero naunang magpaalam si Daddy na tutulog na siya dahil may trabaho pa siya the next day. Kaya kaming dalawa lang ni Risa ang naiwan na nagiinuman. Parehas kaming mahina sa alak ni Risa kaya mabilis kaming nalasing. Kung ano-ano na ang mga pinag-usapan namin kaya hindi ko na matandaan. Ang pinaka natatandaan ko lang ng gabing yon ay nang magpunta si Risa sa banyo at tinintay ko siya sa may labas ng CR. Nang lumabas siya ay bigla ko siyang hinila at hinalikan sa labi niya. Ang akala ko ay gaganti siya ng halik pero tinulak niya ako ng malakas at sinampal. Parang nagising ako sa sampal niya, Papa Dudut. Matapos yon ay nagmamadali siyang pumasok sa kwarto nila ni Daddy. Kinabukasan, kinausap ko si Risa at tumingi ako ng sorry sa kanya sa nagawa kong paghalik. Sinabi ko na lasing ako at nakiusap ako na huwag na niyang ipaalam kay Daddy. Sabi ni Risa ay wala siyang balak na sabihin sa Daddy ko dahil ayaw niya na magkaaway kami ni Daddy. Basta ipangako ko raw sa kanya na hindi ko na yun uulitin dahil hindi magandang tignan. Makalipas ang isang buwan ay umalis na sina Daddy at Risa sa bahay ko dahil nakaipon na si Daddy ng pera para sa renta sa bago nilang apartment. Nalungkot ako kasi hindi ko na araw-araw makikita si Risa pero naisip ko rin na mas okay na malayo siya sa akin para mawala na ang nararamdaman ko para sa kanya. Mag-iisang taon na simula nang umalis si Risa at Daddy sa bahay ko pero may mga pagkakataon pa rin na naiisip ko pa rin si Risa. May gusto pa rin ako sa kanya. Kaya mas lalo ako nawala ng gana na makipag-date sa ibang babae. Sa ngayon ay wala akong ibang gusto kundi ang mawala ang feelings ko para sa kabit ng Daddy ko. Alam kong mali itong nararamdaman ko, Papa Dudut. Totoo nga na mapagbiro ang tadhana. Kung sino pa ang hindi mo pwedeng mahalin ay yun pa ang tinitibok ng iyong puso. Lubos na gumagalang, AJ. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay dapat nating sundin ang sinasabi ng ating puso. Dahil may mga sitwasyon na kapag sinunod natin ito ay may mga taong masasaktan at may masisirang relasyon o pamilya. Dapat ay marunong tayong alamin kung ano ang tama at mali. Ang dapat sa hindi dapat. Sa kwento ni AJ, tama lang na naisin niyang mawala ang feelings niya kay Risa dahil karelasyon ito ng kanyang ina. Sa tingin ko rin kung itutuloy ni AJ ang nararamdaman niya para kay Risa ay dalawang tao ang masasaktan, ang kanyang daddy at ang kanyang mommy. Hiling ko'y matagpuan na ni AJ ang tamang babae para sa kanya sa tamang oras at pagkakataon. Ako nga pala si Jag from Puerto Princesa City, Palawan. 23 years old at nagtatrabaho bilang checker sa SM City, Puerto Princesa. Papa Dudut, matagal ko nang iniisip kung tama bang i-share ko ang experience ko o hindi. Kasi hanggang sa ngayon, nangingilabot pa din ako kapag naaalala ko. Pero sa totoo lang noong una ay hindi talaga ako naniniwala sa mga multo, elemento, aswang o kung ano man dyan. Never ko pa naman kasing na-experience yung makakita ng mga ganong bagay na naranasan ng iba sa inyo. Feeling ko kasi, yung iba ay gumagawa lang ng kwento para may maikwento at yung iba naman baka tinatakot lang ang sarili. Pero Papa Dudut, nagkamali pala ako sa lahat ng inakala at paghuhusga ko. Dahil hindi ko inaasahan na darating pala ang araw na mararanasan ko ang pangyayaring hindi ko man lang inakalang posible palang mangyari sa totoong buhay na munti ko nang ikabaliw. Kaya nagdesisyon akong i-share na lamang para kahit paano ay makonquer ko ang fear na daladala ko hanggang sa ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi sa inyo ng kwento. Ito na nga, natatandaan ko pa ang eksaktong date na yon. Friday,
October 13, 2017. Saktong Friday the 13th, ang sabi nila ay malas daw kapag ganon. Tapos ay bawal daw magkwentuhan ng nakakatakot o manood ng horror o kung ano paman. Hindi ako naniniwala sa kasabihang yon, Papa Dudut. Around 7 p.m. kakatapos ko lang manood ng movie na Friday the 13th. Alam niyo ba yung palabas na yon? Ito yung movie na may nakasuot na maskara, yung killer doon. After manood ay nagpasya akong magsaing habang hinihintay ko ang pinsan ko. Madalas na gano'n ang eksena kasi madalas na dalawa lamang kami ng pinsan kong si Opal ang naiiwan sa bahay. Halos palagi kasing wala si Papa sa bahay dahil sa trabaho niya. Si Mama naman ay bisibisihan din palagi tapos that time ay wala din siya dahil pinauwi siya sa lugar nila. Kinabukasan pa daw ang balik. Aalis din sana ako noon kasi may lakad kami ng mga barkada ko kaya lang ay magpapaalam pa lamang ako ay niratrata na kaagad ako ng sermon ng nanay ko. Kako kung nag-iisip daw ba ako. Alam ko naman daw na walang kasama ang pinsan ko sa bahay. Bakit ko daw iiwanan? Baka daw kung mapaano. E di ako itong instant kuya, oo na lang. Papadudod sa amin na muna kasi tumutuloy si Opal. Malapit lang kasi ang school na pinapasukan niya sa bahay namin. Second year college na siya. So ayun, back to the story, nasa kusina ako noon nung dumating nga si Opal. Ay kuya, bati niya at yumakap at bumeso-beso pa sa akin. Then after sinabihan ko siya na magpalit ng damit kasi kakain na nga kami. Dumiretso naman siya sa kwarto niya. Pagkamaya-maya pa lalabas na sana ako para bumili ng lutong ulam sa tindahan kaya lang ay bago pa man ako makalabas ay nakita kong nakaawang yung pintuan ng kwarto ni Opal. So ako inisip kong tapos na siyang magbihis. Kaya sinilip ko siya para gulatin sana. Nakita ko siyang nakatalikod sa may pintuan at nakatayo lang at nakasuot pa din ang uniform niya. Kaya imbis na gulatin ko ay sinabihan ko na lamang siya na hoy Opal, magbihis ka na dyan. Ano pa yung tinutunga-tunga mo dyan? Maya-maya lang ay kakain na tayo at saka isarado mo yung pintuan mo. Kababaeng tao nito hindi marunong mag-lock. Pagkasabi ko noon ay lumingon siya ng dahan-dahan sa akin at nakangiti and in just a glimpse of an eye ay nasa harapan na siya ng pintuan. Kitang-kita ko pa yung paglingon niya tapos ay bigla-biglang nasa harapan ko na. Ilang hakbang pa kasi dapat yon bago makarating sa pintuan. Nagulat at natakot ako sa kanya noon at hindi ako nakareact kaagad. Pero nung nagsalita na siya ng sige po kuya, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko kasi kung nasaniba na ba siya o kung napaano na. Inisip ko na lamang na baka hindi ko lang siguro napansin na lumakad siya noon. Baka napraning lamang ako dahil sa napanood ko. Kaya nagpaalam na muna ako na bibili lamang saglit. Tapos nung pagbalik ko ay dumiretso na kagad ako sa kusina para maghain na. Kuya Jag, tawag niya sa akin. Ano yun Opal? Sigaw ko naman mula sa kusina. May ipapasuyo sana ako sa iyo. Sagot naman niya. Ano nga yun? Pasigaw ko ding balik na tanong sa kanya. Paabot ng kutsilyo kuya. Sagot niya. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Ha? Bakit? Anuhin mo yung kutsilyo? Tanong ko naman. Busy kasi ako noong maghain. May paggagamitan lang ako. Misteryosong sagot niya sa akin. Hindi ko na nga inisip kung ano ang paggagamitan niya. Basta ako ay kinuha ko ang kutsilyo at iaabot ko na sana sa kanya. Nakadungaw lang siya ng bahagya sa pintuan ng kwarto niya at medyo labas yung balikat niya. Kaya alam kong wala pa siyang suot na pangitaas. O kung meron man ay baka nakatube lang siya. Tapos ay napansin ko din na parang ang putla niya. Yung parang may sakit. Tapos yung mga mata niya ay parang nanlilisik. Pero normal lang naman siyang nakatingin sa akin at nakangiti. Pero yung pagkakangiti niya ay pa-half smile lang. Ang weird ng pakiramdam ko noon. Nakaramdam ako ng kilabot. Nasa ganong eksena kami noon nang may marinig akong boses galing sa labas. Kuya! And at this point ay nagulantang ako. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil yung narinig kong boses ay mula sa labas. Na boses ng pinsang kong si Opal. So sino yung kaharap ko?
Sino yung kausap ko? Yung kabesohan ko at yung yumaka pa sa akin kanina. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang tumakbo pero hindi ako makagalaw. Naisip ko pa noon na akala ko ba kapag natatakot ang tao sa mga multo o elemento na nagpapakita sa kanila ay magagawa pa nilang makatakbo at makakilos. Pero ako ay hindi ko magawa. Na-paralyze ako. Pakiramdam ko noon ay hindi ako lalaki at halos maihina ako sa sobrang takot ko. Papadudot pinilit kong makalingon man lang para tuluyan kong makita yung pinsang ko na papasok pa lamang sa pintuan. Tapos nung na-confirm kong si Opal ngayon, hindi ko sinasadyang mabaling ulit ang paningin ko sa kwarto ng pinsang ko. Naging bala ko kasi nandun pa din siya. Ang lawak ng pagkakangiti niya. Pero nanlilisik ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Hindi ko na kinaya yung takot ko noon na para na akong mahihimatay. Pero pasalamat na lamang ako at nagawa ko pang makatakbo at mahila palabas yung pinsan ko si Opal. Nakakapasok pa lamang. Para na akong mababaliw noon. Di ba nilang matawag na duwag o bakla basta makalis lamang kami ng pinsang ko sa bahay. Bilisan mo, ang sabi ko habang hila-hila ko ang pinsan ko. Bakit ba kuya? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam ang tawag doon pero parang carbon copy mo siya. Nasa loob siya ng bahay. Sagot ko sa kanya habang nagtatakbo kaming pareho. Malapit na kami sa gate noon pero parang ang hirap-hirap nang hilahin ng pinsan ko. Parang ang bigat-bigat niya. Bakit kuya? Ayaw mo bang makipaglaro sa kanya? Tanong niya sa akin, naramdam kong hinihila din ako pabalik sa loob ng bahay. Nawirduhan ako noon sa aking mga narinig. Pero binaliwala ko lamang yon noong una. May masamang espiritu sa loob ng bahay. Hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko noon nang mapamura ako. Ang lakas ng sigaw ko noon nang paulit-ulit. Laking takot ko noon nang makita ko yung Opal na kanina ko palang hila-hila ay mukha ng nasapian. Naka face to face ko siya at para siyang naka-zoom in sa paningin ko. Maugat yung leeg niya pati yung parte ng noo niya. Mapula yung mata, matutuli sa mga ngipin. Maputla ang kulay niya pero ang masakla pa doon ay dalawa na silang nakikita ko sa harapan ko. Papadudot tumutulo na ang luha ko noon sa takot. Pero pinipilit ko pa ding maitulak yung pangalawang carbon copy ng pinsang kong nakahawak sa akin. Palabas na ako ng gate noon nang makita kong may isa pang Opal na pasalubong sa akin. Kuya, na paano ka? Tanong niya sa akin. Kaya nung akma niya akong hahawakan ay naitulak ko na talaga siya ng sobrang lakas dahil sa sobrang takot ko na rin. Wala na akong pakialam noon basta makalis na ako sa bahay at makapunta na sa bahay nila Tita Amari na kapatid ni Papa. Medyo mga 10 bahay ang pagitan mula sa bahay namin. Takbo lang ako ng takbo noon, lumilingon-lingon pa ako noon pero sa kasamaang palad ay nakita kong hinahabol ako ng 3 carbon copy ng pinsan ko at tinatawag pa ako. Oo papadudot, confirm na yung pangatlong Opal ay isa ring carbon copy na masamang espiritu o kung ano man ang tawag doon. Paspas takbo na ako noon kasi bigla akong natisod at nadapa. Yung baba ko ay sumadsad pa sa semento. Puro dugo din ang braso at tuhod ko. Ang pangit kasi ng pagkakadapa ko noon. Plakda talaga. Pero hindi ko ininda yung sakit. Tumayo lang ako kaagad at tumakbo na naman. Narinig ko pa yung tumatawa yung 3 carbon copy ng pinsan ko at nakasunod pa din sila sa akin. Hanggang sa makarating na ako kina Tita Amari. Takang-taka sila sa akin kung bakit daw ako putlang-putla at may mga dugo pa. Hindi ko na nasagot yung tanong ng tita ko dahil nagdilim na bigla ang paningin ko. Hinimatay na daw pala ako noon. Ang huli kong naalala noon ay tinanong ako ni tita tapos ay nakita kong papasok yung isang carbon copy ng pinsan ko sa pintuan. Nasundan niya ako. Nang nagkamali ako, ilang minuto din akong hindi makausap. Pero nung medyo nasa katinoan na ako ay nalaman ko kay tita na tunay na Opal na pala yung pumasok sa bahay kasabay ko. Pauwi na siya noon nang makita raw niya akong tumatakbo papunta sa bahay ni Tita Amari. And to my surprise ay nakita rin niya ang humahabol sa akin. 3 mga itim na anino na kamukha raw ng Dementors sa Harry Potter.
Natakot siya sa kanyang nakita kaya hindi na siya umuwi pa ng bahay. Pero that time, hindi na muna siya ipinaharap sa akin. Kasi nung siya na sana ang magpapainom sa akin ng tubig ay pagkakita ko daw sa kanya ay para daw akong baliw na sigaw ng sigaw at nagtalakbong pa ng kumot. Kaya pinakalma na muna nila ako at pinagpahinga. Doon na muna kami natulog kina tita. Kinabukasan ko pa na ikwento ang mga nangyari sa akin. Medyo okay na rin ako noon. Sakto din na nandun na ang parents ko. Akala ko ay hindi sila maniniwala pero nung naikwento ko, pare-pareho na kaming nakitulog na muna ulit kina tita. Hinintay lang namin ang 2 araw para mapabilisengan ang bahay namin. Makalipas nga ang ilang linggo naka-move on din ako at inakala ko na tapos na ang kababalaghang yon sa buhay ko dahil napablesengan na namin ang bahay. Samantala bago magpasko ay umuwi na si Opal sa bahay nila. Pero may pumalit sa kanya na 2 pinsan ko, isang babae at isang gay na parehong nag-aral ng college. Pero yung gay kong pinsan si Dexter ay pumapasok sa school na nakamotor. May kaya naman ang pamilya ng 2 pinsan kong yon. Pero mas pinili ng mga magulang nila na sa amin na lamang mag-board para may guardian at hindi mapariwara ang 2 pinsan ko. Samantala isang araw ay wala si Dexter dahil may pinuntahan ito at yung ate lang niyang si Carol ang kasama ko sa bahay. Pero umalis din noon si ate Carol at nagpaalam siya sa akin na pupunta daw siya sa palengke at maghintay lang daw ako. Kaya yon, naghintay ako. Mamayang kaunti ay dumating si Dexter habang nasa kwarto ako. Pareho kami ng kwarto ng gay kong pinsan. Pero ang ipinagtataka ko ay wala akong narinig na motor at pasimple akong sumilip sa bintana pero natuklasan kong umuwi siyang walang dalang motor. Kahit helmet niya ay hindi niya dala. Pero hindi ko na pinansin yon nang binati niya ako at nagkwentuhan kaming 2 doon sa kwarto. Pero papadudot may napansin akong something creepy sa movements ni Dexter at sa paraan niya ng pagsasalita. Like tititigan kanya ng matagal tapos ay biglang ngingiti at sobrang creepy niya talaga. Nang biglang nagpaalam siya sa akin na iihi siya. Noong time na yon ay usong-uso pa ang arenola. Yung doon ka iihi kung hindi muna kayang magpunta sa CR. Yung arenola namin ay nasa kwarto lang namin at ang sabi niya sa akin, "Jag, pumikit ka muna kasi iihi lang ako." Siyempre pumikit ako pero papadudot nagtaka ako kung bakit ang tagal niyang natapos. Mga 3 minutes na akong nakapikit kaya nagpa siya na akong dumilat. Pero wala na siya at yung arenola ay nasa mismong lagayan lang at hindi nagalaw. Kaya nagtry akong hanapin siya sa labas at sa ibang bahagi ng bahay pero wala talaga siya. Mga 5 minutes later ay narinig kong dumating ang motor ni Dexter. Sakay noon si Dexter at si Ate Carol. Naging balak ko at muli na namang kinilabutan sa na-realize ko. Hindi si Dexter yung unang dumating sa bahay. Kaya pala wala akong narinig na pumaradang motorsiklo. Mabilis akong buwaba noon papadudot at noong pinapasok ko sila ay agad akong nagtanong sa kanila. At doon ko nalaman na pagkatapos mamalengke ni Ate Carol ay natsyempohan niyang dumaan si Dexter kaya sumabay na siya sa pinsan ko. Nang mga sandaling yon, natulala lamang ako. Hindi ko alam kung matatakot ba ako dahil bumalik ang masamang espiritong mahilig mag-carbon copy ng mga pinsan ko. Sa puntong yun ay napaiyak ako sa takot. At nung nagtaka sila kung bakit ako umiiyak ay doon ko ikinuwento sa kanila ang na-experience ko. Lumipas nga ang ilang araw ay lagi ko nang nakikita yung shadow ni Dexter ay hindi pareho ng motion sa body niya. Like parang ibang tao yung anino niya. Sinabihan ko siya about sa mga kababalaghan na nakikita ko sa kanya kaya palagi na siyang nagsisimba at lumipas nga ang ilang buwan ay nawala na yung mga nakikita ko. Pero hindi ko makuha ang magpakakampante. Napaisip ako, ano ba ang mali? May problema ba sa mga pinsan ko? O sa mismong bahay na tinitirhan namin? O baka naman nababaliw lamang ako? Ewan ko, papadudot. Sa totoo lang ay gulong-gulo pa rin ako kasi nakakita pa rin ako ng mga carbon copy ng mga mahal ko sa buhay. Itong recently lang ay na-meet ko ang carbon copy ng mama ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Dapat na ba akong magpa-check up sa mental hospital? O dapat na ba akong lumapit sa pare o sa albularyo? Sa lahat ng mga nakikinig at makikinig pa lang,
nagkomento o magkokomento, negative man yan o positive, ay nagpapasalamat po ako. At sa lahat po na nagbibigay ng opinyon o may kaalaman sa kung anong elemento ang nagpapakita sa akin ay magbigay ng advice sa akin at babasahin ko po ang inyong comments at tatandaan ko po. Thank you so much at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jag. Maraming salamat, Jag, sa pagpapadala mo ng iyong tunay na experience sa aming programa. Ang iyong kwento at naranasan ay isang case of doppelganger. Marami na tayong naitampok na ganito at ayon sa mga espiritista at mga eksperto sa paranormal, ang mga doppelgangers or carbon copy ng mga taong kilala natin ang pinaka-common na paranormal beings na pwede mong maengkwentro. Ang doppelganger ay salitang German na ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay double walker. Sinasabing kapag nakakita ka ng replika ng isang taong kakilala mo o mismong sarili mo sa isang lugar, ito ay masamang pangitain o signos ng isang kamalasan o kamatayan. At ayon pa nga sa mga researcher ukol sa bagay na ito, dalawang bagay ang maaaring tumugon sa mga katanungan ng mga taong naniniwala dito. Ito ay ang espiritual na paliwanag at ang siyentipikong pag-aaral ukol rito. Maraming paniniwala sa kung ano ba talaga ito. Ang iba ay pinaniniwalaang ang mga doppelganger ay mga kaluluwang ligaw na nais pa ring manirahan sa ating mundo. Ginagaya nila ang mukha ng tao at nagpapanggap upang maipahatid na sila ay narito pa rin sa mundong ito na ating ginagalawan. Ang iba namang mga tao ay nagsasabing ang lahat ng tao ay may kanya-kanyang doppelganger. Lumalabas ang doppelganger kung ang taong pinanggagalingan nito ay kadalasang malungkot at problemado at nagiging sanhi upang maglabas siya ng negatibong enerhiya. Kung ang taong ito ay lalong nagiging malungkutin, bunga ng suliranin at para bang nawawala na siya ng lakas upang gawin ang mga bagay na ginagawa niya noon, ang doppelganger niya ay humihiwalay sa kanya at nagtutungo sa mga lugar na matao kung saan ay ramdam niya na siya ay hindi nag-iisa. Umaaktong normal na tao, ginagawa ang mga bagay na hindi mo nagagawa tulad na lamang ng pamamasyal at pakikipagbatian sa iyong mga kakilala. Kaya merong mga pagkakataong pamilyar ang mukha nila sa iyo kahit iyon pa lang ang pagkakataon na kayo ay nagkita. Dahil baka hindi naman talaga ikaw ang nakita niya kundi ang iyong doppelganger. Ayon naman sa paniniwala ng ilan, kapag iyong nakita ang iyong doppelganger ay isang babala ng kamatayan ito, kaya nararapat kang mag-ingat. Sino man ay maaring makakita ng doppelganger, ngunit hindi lahat ay iisiping totoo ito. Sapagkat maaaring ang iba ay akalaing namamalikmata lamang sila. Wala man itong scientific basis ay masasabing totoo ito. Dahil kung hindi, bakit may mga taong nakaranas na makakita nito? Ikaw, hihintay mo bang makita ang sarili mong carbon copy o doppelganger? O sapat ng patunay ang mga taong nakakita nito? Hanapin ang Kaistorya YouTube channel para sa mga nakakatakot na mga kwento. Ang Gian Gianna Vlogs para sa aming weekly family vlogs. Ang link po ng mga channels na yan ay nasa homepage ng Papa Dudut YouTube channel. Abangan din ang aming mga t-shirts, merchandise na malapit nyo nang mabili.